Magandang araw sa inyong lahat, mga kapatid. Bilang pagtugon sa pangangailangan sa kapanahonang ito, sa panahon ng krisis na dulot ng COVID-19 virus, malamang wala sa atin ang pagkakataong lumapit sa bahay dalanginan o sa simbahan upang gawin ang ating nakaugaliang sama-samang pananalangin at pagdiriwang sa banal na Eucharistia. Ang homilya ay isang pagsisikap ng inyong lingkod na si Father Charlie o Father Rito Hondis ng EDSA Shrine upang kahit papaano ay maihatid sa inyo ang pagninilay sa mga salita ng Diyos at may sagawa ang act of spiritual communion bilang pagtupad sa ating kinakailangang gawin para sa Diyos sa mga araw ng linggo. Mga kapatid, narito ang homilya. Sumainyo ang kapayapaan, mga kapatid at mga kaibigan. Sa araw na ito ay araw ng kapistahan ng lahat ng mga banal o lahat ng mga santo. At tayo po'y narito sa isang pagkakataon na ang kapistahang ito ay tumapat sa araw ng linggo. At ito po'y sinasabi ko isang pagkakataon upang tayong lahat ay makilahok sa totoong kahulugan na ating palaging pinapahayag tuwing tayo nagsisimba sa linggo sa atin pong pananampalataya na tayo ay sumasampalataya sa isang banal na katolikang simbahan, ang ating pakikisama o kasamahan ng mga banal at ganun din po sa kapatawaran ng ating mga kasalanan at sa buhay na walang hanggan. So ito'y isang pagkakataon dahil ating makita muli at matinang mabuti anong ibig sabihin nitong ating pamumuhay sa kasamahan ng mga banal. Una, nais ko pong mapansin ninyo na ang mga santo ay may iba't ibang uri, may iba't ibang pagkatao at kanya-kanya silang sabihin natin abilidad. At kukuha tayo ng iilang ehemplo. Katulad ni Santo Tomas Aquinas o Saint Thomas Aquinas na sa kanyang kaalaman tungkol sa teolohiya, siya po ay parang isang bantayog ng simbahan na kung saan ang kalaliman ng kanyang kaalaman tungkol sa Diyos ay kanyang ginamit upang ipahayag ang Panginoon. At sa kabila naman, makita po natin si San Juan Maria Vianney na hindi ganon maabilidad sa kanyang pangisip, kaya nga po halos hindi siya pumasa sa seminaryo at nagiging pare dahil hirap na hirap siya sa pag-aaral ng salitang Latin. Kukuha pa tayo ng ibang ehemplo. Si Saint John of Arc ay isang mandirigma at siya ay isang nakikipagdigma, nag-organisa at nakipagtunggali upang ipagtanggol ang pananampalataya. At sa kabilang dako naman ay makita natin si Francisco de Assis or Saint Francis of Assisi na isang taong matahimik at nais niyang maghari ang kapayapaan na ang lahat ng mga hayop kahit ang mga ibon sa hipapawid ay magkaugnay-ugnay. At ang palaging dasal niya, let there be peace on earth. O kaya tingnan natin si San Vicente de Paul or Saint Vincent de Paul na sa kanyang aktibong buhay sa lungsod. Siya ay nanghihikayat na tulungan ang mga mahihirap sa isang syudad o lungsod. At sa kabilang dako, makita naman natin si San Isidro Labrador na namumuhay sa kanyang simpleng pamumuhay sa kanyang bukirin. Magkaiba-iba, no po? O kaya tingnan natin si San Juan Bosco or Saint John Bosco na abalang-abala siya
upang pagtipunin ang mga kabataan sa lungsod upang sila'y bigyan ng training upang sila ay mamuhay ng marangal. At sa kabilang dako, makikita po natin si San Antonio Abad na kontento sa kanyang pamumuhay na simple sa buhay sa disyerto. O kaya itong panghuli, tingnan natin, si Santa Catalina ng Siena or Saint Catherine of Siena, siya po ay isang negotiator that she even appeared before the Pope or any dignitary to make her agenda push through for the sake of faith. At sa kabilang dako naman, makikita natin si Santa Teresita of the Therese of Child Jesus na nakatago lamang at namuhay ng simple doon sa kumbento at siya po ay namuhay ng isang banal na pamumuhay. Now look at them. They have different way of lives, but all of them are holy and they are considered saints. Bakit ganito? Mga kapatid, kung titingnan natin ang mga artist, okay? Artist, ibig sabihin yung mga magaling sa musiko, o kaya magaling sa pagsusulat, o kaya sa mga pagpintura o ng mga dibuho. Maring masabi natin na ang kanilang mga ginagawa ay magkaiba-iba. Bakit? Dahil po ang kanilang malikhain na pag-iisip ay hindi kontento sa isa lamang na obra, kundi ito ay kanilang pinapahayag sa iba't ibang pamaraan, sa kanilang iba't ibang mga damdamin, at dito lumalabas ang kanilang pagiging manlilikha sa lahat ng produkto na kanilang magagawa, because they have the artistic hearts and minds. Sa mga kapatid, kung maitatanong natin ulit, bakit ganito ang mga santo magkaiba-iba? Sila po ay larawan ng kagandahan ng ating Panginoon. Ang ating Panginoon ay masasabi natin, He is the 1,000 times artist. Kaya po ang kanyang pagkamanlilikha ay naipakita po ang iba't ibang uri dito at iba't ibang aspeto nito sa buhay ng mga santo. At masabi po natin na ang bawat santo ay obra maestra or a masterpiece and the expression of who God is. Sa mga kapatid, ang bawat isa sa kanila ay tinatawag na santo. Sila'y mga taong banal dahil nagpapahayag sila sa kabanalan ng Diyos. Mga santo, ano bang common sa kanilang lahat? Pareho po silang lahat. Patay na. Well, jokingly aside, they are now filling the kingdom of God, full of immortality and flourishing, or having that fullness of life with the greatest Creator Himself. And, of course, bilang mga santo, because they are our friends, they pray for us. So mga kapatid, ano ngayon kung meron tayong mga kaibigan? O diba? Kung ikaw ay may kaibigan, dapat huwag mong sayangin ang pagkakaroon ng kaibigan. Meaning to say, dito natin makikita ang kahulugan ng ating in communion with saints sa ating buhay kasama ang mga banal sa kalangitan. Una, ang pagkaiba-iba ng mga santo ay larawan din ng pagkaiba-iba natin. Tingnan mo nga ang iyong sarili. Di ba iba ka sa iyong kapatid?
iba ka sa iyong mga kamag-anak, iba ka sa iyong mga kaibigan. At ang mga santo ay isang kaibigan na kung saan pwede mong masabi sa kanya ang hindi mo masabi sa iba. Bakit? Kasi ang mga santo ay katulad mo. Kaya nga po, kung meron kang maging kaibigan na santo, meron kang kaibigan na kasama mo sa paglalakbay sa buhay na ito. So piliin mo ang katulad mo, piliin mo ang isang santo na kahalintulad sa abilidad mo at gawin mo siyang inspirasyon upang sa iyong paglalakbay sa buhay na ito, hindi ka mag-iisa at siya ay magiging iyong gabay at magsilbing inspirasyon sa iyong patuloy na paglalakbay. O kaya, piliin mo ang santo na hindi mo nagugustuhan. Maaring ang rason nito, bakit di mo gusto, dahil nga po, ang iyong sarili ay merong parte na iniiwasan mo. Because they are like shadow of you. Or that part of yourself which is not that obvious. Pero ayaw mo ito at ayaw mong harapin, kaya nga po kung napapansin mo ang isang anino ay isang shadow na kasama at sumasama sa iyo kahit saan ka magpunta. Because they are your shadow or that part which is unfulfilled in you. So mga kapatid, merong mga santo na hindi ganon kakakilala at parang ayaw mo. Ngunit subukan mo na lapitan sila at kaibiganin. At dito mo makikita ang iyong sarili na meron pang maraming gagawin at marami pang tupdin sa buhay na ito. Sa mga kapatid, ang pinakamahalaga, ang mga santo ay isang halimbawa. Sila ay isang pananawagan dahil sa kanilang buhay, nagawa nila ang dapat nilang gawin at sila po ay nagpapatunay at napatunayan nila na ang buhay na banal ay isang makahulugang buhay dito sa mundo. At ngayon, sila po ay punong-puno ng saya dahil sila ay kasama na ng Diyos at kasama sa buhay na walang hanggan. Sa mga kapatid, ito ay hamon para sa atin. Bakit? Dahil ito na ang ating panahon. Ito ang ating pagkakataon na kung saan ating maipahayag ang kabutihan ng Diyos na narito sa atin. At ito ang pagkakataon na ating maipahayag sa buong mundo kung sino ang Diyos, kung gaano kabuti ang Diyos, at kung anong kabutihan na ibinigay niya sa atin, lalo na kung ating pagbutihin ang mga biyayang binigay ng Diyos at gawin natin ang tama kung anuman ang ating natanggap mula sa Diyos. So mga kapatid, ang ating pamumuhay dito sa mundo ay isang pamumuhay na may kasamahan o pakikisama sa mga banal. Bakit? Bakit mo kailangan gawin yon? Dahil nasa atin ang hangarin na tayo po ay katulad nila, mapabilang na isa sa kanila, especially that time when they come and go marching in to the life that has no end, a life with God. Sa mga kapatid, Happy All Saints Day at naway pagpalain nawa kayo ng Panginoon. Kung nais mong makipag-ugnayan sa nagpapasimuno nitong programa, Ang Homilia, ay huwag kayong mag-atubiling sumulat sa akin. Gamitin ang email
na mababasa mo sa logo ng programang ito. Pakisubscribe lang po at i-click ang bell upang malaman mo agad kung may bagong edisyon. Maaari mo ding i-share sa iyong mga kamag-anak at mga kaibigan kung nais mong ibahagi sa kanila ang programang ito. Muli, maraming salamat po at nubayan ka nawa ng Diyos.